Okay, sa video na ito, ituturo natin kung paano nga ba mag-renew ng rehistro ng ating mga motorsiklo. Madali lamang ito, ituturo ko sa inyo ng wala pang 2 minuto. Okay, so nandito tayo ngayon sa Diliman District Office ng LTO. Okay, so ipapakita natin ang ating motor sa inspection officer. And then once na naaprubahan na niya, pwede na tayong kumuha ng insurance at emission testing. Magkakaiba ang presyo ng emission, depende sa kung saan mo ito ipagagawa. At iba rin ang mga presyo ng insurance, depende kung magkano ang kanilang presyuhan. Sa akin, ang nakuha ko ay 450 para sa aking emission testing at ang insurance naman ay nasa 700. So after ko dito sa emission, meron sila sa yung ibibigay na papel which is yung kailangan ni LTO mismo. So kukunin mo lang yon and then babalik ka na dun mismo sa LTO, ipapasa mo sa window letter A and then after nun, maghihintay ka na lang doon sa waiting area nila na tawagin yung pangalan mo at babayaran ang iyong corresponding payments. Ngayon, kung meron kang penalty at kung meron kang kailangang bayaran na mag-e-exceed kumpara dun sa normal ranges, kailangan mo yung bayaran upang ma-renew. Ito ay dahil sa mga penalties tulad ng late registration or late renewal. At kapag tinawag ka na sa cashier window, ay doon ka na magbabayad ng iyong corresponding payment. Doon na rin nila i-release ang iyong bagong documents na na-renew para sa iyong motorsiklo. Hanggang dito na lang ang ating video. Kung meron kayong mga natutunan, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-comment upang masagot natin ang inyong mga katanungan. Ako nga po pala si Omsim PH at kita-kita muli sa susunod na video.